Ang hatol ng Korte Suprema nakabatay sa batas, hindi sa kapritsyo ng politika. Ito ang paliwanag ng isang abogadong Filipino-American dito sa Estados Unidos hinggil sa impeachment case ng pangalawang Pangulo ng Pilipinas, Sara Duterte. Narito ang ilang bahagi sa sinulat na post ni Atty. Arnedo Valera sa Facebook. Ayon kay Atty. Valera, higit pa sa politika, ang huling salita ay pag-aari ng konstitusyon. Bakit tama ang Korte Suprema sa pagbasura ng impeachment kay VP Sara Duterte? Ang pampulitikang salamin at ang legal na hati ang pinakahuling pasya ng Korte Suprema sa GR number 278353 Sara Duterte versus House of Representatives et al. Na nagdedeklarang ang mga artikulo ng impeachment labang kay pangalawang Pangulo Sara Duterte ay unconstitutional, void ab initio at immediately executory, ay nagbunga ng matinding suporta at hindi matatawarang pagtutol mula sa mga dalubhasang legal, mga bloke ng politika, komentaryong media at sektor ng lipunan. Ang pagkakahating ito ay lantad, ngunit nagsisiwalat ng mas malalim na katotohanan. Ang pundasyon ng dibisyong ito ay hindi batay sa doktrinang legal o teoryang konstitusyonal, kundi sa pagkakakampi sa politika. Yaong mga kaalyado ng oposisyon ay itinuturing ang pasya bilang labis na pakikialam ng hudikatura. Sa kabilang banda, ang mga taga-suporta ni Vice President Duterte ay tinitignan ito bilang tagumpay ng due process at katapatan sa konstitusyon. Subalit sa mga ganitong reaksyon, natatabunan ang pangunahing usapin, hindi kung dapat bang ituloy ang impeachment sa politika, kundi kung ito ba ay tumalima sa batas. Ang Korte Suprema ng Pilipinas ang panghuling tagapagpaliwanag ng konstitusyon. Ang pasya nito ay nakaugat sa matibay na doktrina ng batas, kaayon ng ating jurisprudence at maging ng mga kaparis na batas ng Estados Unidos. Ang jurisdiksyon ng Korte muling pagpapatibay sa paghiwalay ng kapangyarihan. Ang mga kritiko ay nagsasabing ang Senado bilang impeachment court ay sui generis at hindi saklaw ng kapangyarihan ng Korte. Walang sangay ng gobyerno ang nakakataas sa konstitusyon. Ang checks and balances ay nangangahulugang bawat sangay ay may hangganan. Kapag ang impeachment, gaano man ito ka-political, ay lumabag sa due process, ito ay maaaring suriin at maging ideklarang invalid. Sa Pilipinas na may civil law tradition, mas aktibo ang papel ng hudikatura sa pagtiyak ng pagsunod sa konstitusyon. Nagsalita na ang batas. Panahon na upang tapusin ang pagkakahating ito, hindi sa pamamagitan ng pananahimik ng pagtutol, kundi sa pamamagitan ng pagtalima sa batas. Ang Korte Suprema sa ilalim ng malinaw na mandato ng konstitusyon ay nagsalita na. Ang pasya nito ay hindi lamang binding. Ito ay muling pagpapatibay ng kaayusang legal na siyang haligi ng ating republika. Ang patuloy na pagsuway sa Korte ay hindi paglaban sa politika. Ito ay isang paglapastangan sa ating saligang batas. Ang konstitusyon ay hindi pag-aari ng alinmang partido politika. Ang batas ay hindi alipin ng politika at ang Korte Suprema sa ating demokratikong balangkas ay hindi kapantay. Ito ang panghuling tagapagpasya. Sa gitna ng kalituhan sa politika, ang ating tanglaw ay dapat natagpuan sa katatagan ng ating mga institusyon, hindi sa init ng ating kampihan. Pagkatapos ng lahat ng alingas-ngas, ito ang dapat manatili sa isang republikang pinagaharian ng batas, hindi ng tao. Ang konstitusyon, hindi ang kapritsyo ng politika, ang dapat laging magtaglay ng huling salita.